Magandang umaga po mga kapatid. Ito po inyong kapatid na si Monsignor Father Jaime Vicente. Nagising po ako every time po, lagi ako nagigising ng 3 a.m. in the morning. May mga mensaheng dumarating po sa akin. Ngayon po mga kapatid, nandito ako sa Tacloban, Samar. Anong lugar to, love? Yung... Balanggiga. Ha? Balanggiga. Balanggiga. Yung isa, yung healing place. Ha? Giporlos. Giporlos. No? Barangay Giporlos. Ito nga po, si Kapitan Romeo, no? Si Kapitan Romeo po ng Giporlos. Nagkaroon kami ng gamutan sa kanila hanggang sa nagtutuloy-tuloy na po. Kaya mga kapatid, ako naman po medyo nasanay na sa mga gamutan marami, no? Kaya nga po, kala po kasi ng iba, basta gagamot-gamot na tayo 3, 2. Hindi po. Napakatagal ko na pong naglilingkod sa Ama. Gusto kong iparating sa inyo at ipatunay po sa inyo na sanay ako maggamutan po ng libu-libong tao. Ganun po, sanay po tayo dyan. Kasi po, mas marami, lumalakas po ang katawan ko doon. Mas marami. Kaya po mga kapatid, ang mission na ipinagkaloob sa akin ng Ama, sinabi niya nga po sa akin na, anak, ituro mo na sa lahat ng tao ang kaalaman na ipinagkatiwala ko sa iyo. Kaya po mga kapatid ko, no? Lahat ng mananampalataya sa Ama at interesadong matuto ay guarantee 100%. Basta interesado lang po kayo, no? Ma-extend po sa inyo yung healing power. 100% guarantee po. Basta po makinig lang, no? Within 2 hours lang po, 1 hour kayo talaga nakikinig. Ma-extend po, ma-open po ang inyong puso, ang inyong kaisipan sa kapangyarihan po ng Ama na mapapa sa inyo. Matagal na po nasa atin. No? Matagal na po. Kaya lahat po tinawag ng Ama. Pero meron naman siyang pinipili. No? Para ipatunay po sa inyo, bakit may salitang maraming tinawag o tinawag tayong lahat, pero bakit meron siyang pinipili? Akala niyo po, ang Ama may favoritism. Wala po siyang favoritism, mga kapatid. Yung pinipili niya, yung mga taong tapat sa Kanya. Hindi po lahat na nagagamot tapat kay Ama. Kaya po yung pinipili niya, yung totoong tapat sa Kanya. Kaya kung tapat po sa Kanya, ang Kanyang gusto talagang lingkod, dapat po ang kalooban ng isang tao, hindi traidor, hindi sinungaling, hindi manloloko, dapat po mabait, matulungin, no? Lagi naaayon sa kalooban ng Amang kanyang ginagawa. Yun po talaga. Kaya mga kapatid, meron pong taga Switzerland. Inimbitahan ako dahil ang kanyang kapatid almost dying, no? Almost dying po. Awa naman po ni Lord. Kung gusto talaga ng Ama, maduktungan ang inyong buhay, yun po.
dinadala niya. Ipinadadala niya ang kanyang kasangkapan. No? Kasi po tayo, instrumento tayo ng Ama. Ha? Almost 60 years na po ako naglilingkod kay Ama. Dahil walang taong gulang pa lang ako, nung nagpakita sa akin ang malaking kalapating puti, halos nagliwanag po ang buong paligid. 3 a.m. in the morning. Kaya yung kalapati na yun po, hindi ko makalimutan na yung dumating sa buhay ko na sa edad 8 taong gulang, nakakapagpagaling na rin ang katawang ito bilang instrumento ng Ama para po, no, matugunan ang mga kahilingan ng bawat tao. Kaya mga kapatid, mapalad, no? Mapalad po ang mga lugar na mapupuntahan ko po. Kaya itong Tacloban, Samar, nasa Giporlos yun, no? Giporlos, no? Sa Giporlos. Actually po, ang lolo ko naman po, taga Leyte, Marugo. Ang pinaka-lolo-lolohan ko po kasi mother ko, meron siyang nanay. Yung nanay niya, ang lolo niya, si ano po, yung Abestrus, Vice Mayor daw po ng Leyte, Marugo, Leyte. Yun. Kaya po, kahit pa paano, meron po tayong pusong waray. No? Kasi nga, yun po ang naging history. Ang magulang father ko naman po, Bulacan. Kaya po, maganda naman po, mga kapatid ko, gusto ko makita nyo rin yung mga, kahit mga parts lang po sa video, yung mga mission na pinagawa sa akin na Ama. Katulad po nito, yung una po, nagkaroon po ng climate change, istorya po ng climate change, at nagpadala rin po, naimbitahan po lahat ng manggagamot sa buong Pilipinas. Naimbitahan po nila. Hanggang sa isa po ako na naimbitahan, maraming kilala po, pero hindi naman tayo kilala. Kaya lang nga po, mga kapatid, ang Ama talaga. Kapag nagpakilala ang Ama, makikilala ka. Sa anong paraan magpapakilala ang Ama? Sa tamang gawa. Kaya po yung ginagawa ko tama, yung ginagawa ko maayos, naglipahatan po sa atin, no, ang mga magpapagamot. Una po talaga, pila yan. Sa bawat manggagamot, mga habang pila. Sa akin po, meron lang 2 nakapila na naka-wheelchair. Naawa naman po ng Panginoon Diyos. Yung 2 nakapila naka-wheelchair, tumayo, naglakad. Yung isa naman po, tumayo, tumakbo. Kaya nangyari po, yung time na yon sa UP, nangyari, naglipatan sa atin yung ibang pasyente. Naglipatan. Kasi wala naman po ano dun wala naman pilitan. Ang ibig sabihin, nagpakilala ang Ama na naghari ang kanyang kapangyarihan sa isang tunay na lingkod. Isang tunay na naglilingkod sa Kanya. Kaya mga kapatid ko, narito po, kahit konti lang po, panoorin nyo. Ito po yun.